Actually guys, yung 52 weeks high at saka low, pwede mong i-applyan as your support and resistance. Like dito sa Investograms, no? Mobile app, punta kayo dito sa indicator, meron siyang 52 week high, low. Okay? High slash low, yan yung kanyang pinakamataas within 1 year at pinakamababa within 1 year. Okay? So, teka, naklik ba natin? Ayun. Click mo ganun. Lalabas siya. Ayun. Itong date range, baguhin nyo sa 1 year in 1 day interval. Ayun. Lumabas na siya. Ayun. Ito yung kanyang 52 week or 1 year high. Yan, naka-shade na yan. At saka ito ang pinaka-low. 5862.59, no? Punta tayo doon sa pinost natin sa community na mga undervalued, like yung P-Gold. Okay, P-Gold. Itong kanyang high and low. So makikita mo currently yung price is nasa bandang middle na, no? So mapapaisip ka na dapat at least nag-bounce dito sa kanyang support. Itong yung resistance, kung iyan ang magiging way mo, no? Okay, AEV yung ating second post. Okay, see here, itong stock na ito, no, about this, nag-bounce siya dito sa kanyang support. So maganda siyang indicator mo, no, na gagamitin. Bloom kasi nag-bounce sa support hindi naman siya nagkaroon ng breakdown o breakout in the downside, no? Ayan, nag-bounce siya. So maganda yung gamitin as your support and resistance. Pagka nanggaling doon dito, nag-bounce siya dito sa kanyang support level or yung lowest 52 week niya, okay, within 1 year, lowest na na-reach niya within 1 year, at hindi siya nagdire-diretso pababa, no? Hindi siya nagkaroon ng breakout. Maganda yung entry point. Okay, at yung number 4, tingnan mo, GS. Okay, Summit. Ayun, nag-bounce din siya. Okay, alright.